Sorry, hindi talaga ako fan ng kasinungalingan. Sorry. Hindi talaga ako fan ng gano'n. Alam mo, diretso, madaling skill yan. Napakadaling skill ng pagsisinungaling. Alam mo kung ano mas mahirap na skill? Yung kung paano mo tatahiin yung salita mo para kahit totoo at masakit sa pandinig ng mga tao, tinatanggap pa rin ng mga tao. Yan ang mas mahirap na skill, mas challenging yan. Diyan ako naniniwala. Magsabi ka ng totoo. Sabihin mo na lang kung may pera ka ba o wala. O yung pagpapanggap mong mayaman ka at negosyante ka, yan na mismo yung negosyo mo para ipasok mo yung pera ng mga audience mo sa bulsa mo. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako. Project 1 Yeah. Bakit sinigang? Paborito ko yun eh. Kwento mo istorya. Ganito ko kwento nun. Nag-survey ako sa mga tao. So sabi ko ako, meron ako 50,000 personal na pera. Sabi ko ako, gagawa ako ng 1,000,000. Papakita ko sa inyo sistema paano. Ano bang industriya gusto nyong pasukin ko? Siguro yung oras na yon, kumakain kasi kami nung aking tapos sa restaurant kumakain kami nun eh. Tapos, nag-video ako nun, tapos sabi ko ako, 50,000, tapos bla bla, ano industriya papasukin? Siguro yung oras na yun, tsamba, puro mga kananay yung mga comment, ganun. Sabi, pagkain, magluluto. Sabi ko, saan magluluto? Sa kalsada. Mo, napasalang ako. Hindi ko ngayon alam kung ano gagawin ko. Lapit ako kay Chef Anthony, ang na sinigang na yung pinakain ko yung litid. Sinigang na litid. Kasi sa store, syempre gusto ko special no. Ako mismo magluluto. Wala akong special na ingredients dun sa kitchen that time. Sabi ko gusto ko special. Pero meron akong litid ng baka. Sabi ko tatapesin ko to. Saglit lang pinagtatapes ko yung mga pinagkuluan na mga 12 hours na 10 hours na. Pinagtapes ko sobrang lambot, malitid, talaga ma-collagen. Sinigang ko, niluto ko. Ngayon, pagluto ko, sinerve ko sa kanila. Sabi niya, pare, ito yung pinaka masarap na sinigang na natikman ko mula nung pinanganak ako. Sarap. Diretso, sarap talaga. First time ko nakatikim nun, yung Ano bang klaseng sinigang gusto mo? Maasim na maasim o yung na malinamnam. May dalawang so yun yung profile nung actually na-evolve na evolve kasi hindi naman yun yung gustuhin ng tao kasi ako nagluluto ako ng pagkain sa gusto ng tao alam ko si Ching mahilig sa collagen, mahilig sa mataba na sobra pagkain. Kaya alam mo, hindi ako papayag ngayong buwan na to na matapos yung buwan nang hindi natin natitikman yan sa Project 1, di ba? Actually, di ba nagluto tayo ng sinigang sa Baguio? Hindi, gusto namin yung kanya. Yung kanya. Punta natin. Pero yung negosyo, yung sinigang na yun, na retain talaga sa kanya na ang sarap nito, ito na yan. Kaya nga nakausap niya na siguro yung followers niya na nakita niya na gusto ko ng pagkain. Tawag si Chi sa akin, Chef, luto tayong sinigang, yun na lang yung negosyo ko. Namili kami noon sa SNR. After ng SNR, pumunta kami sa isang restaurant na kaibigan ko. Doon ko siya tinuruan. Yung mga staff dito, tuwan-tuwa rin. Siyempre kasi, Chai Chester, bumisita sa isang restaurant ayun, punta kami sa Elliot. Sarap, tuwan-tuwa siya. Hindi marunong maghiwa, muntik pa mahiwan loko. Hindi kasi talaga ako marunong magluto Ang alam ko, luto pang bahay. Pang restaurant. Wala akong malay dyan. Chef Anthony ang natuturo sa akin. May mga food costing pa kasi yan, di ba? Yung mga ingredients. Wala akong alam dun. Wala akong alam dyan. Technically, pumasok lang ako sa isang industriya yung wala akong malay. Hindi talaga ako lumalabas sa Project 1M. Diretso hindi ako lumalabas sa Project 1M. Itong nakid na. Pero tignan mo Wala sa usapan to podcast! Wala sa usapan to! Magkasunod na araw pa. Hindi talaga ako sa dami ng nag-i-interview sa akin, lahat kayo, pumunta kayo ron sa tindahan ko, doon nyo ako interviewin. At wala sa usapan to. Sa malupit mo na wala kang sasakyan. Hindi ka makakauwi. Huwag ka na magdala ng sasakyan. Salamat. Thank you. Salamat ang marami. Salamat sa pag-unlokan yung invitation namin. Pero alam mo, ako hindi pa ako tapos magtanong. Pansin mo, di ba? Medyo marami akong baon, di ba? Ang tanong ko sa'yo, ano naman masasabi mo dun sa mga kabataan ngayon? Na, alam mo yun, sabi mo kanina, importante naman talaga ang edukasyon. Kasi you believe sa, alam mo, napatunayan na di ba? Sa mga batang hindi nagtatapos ng pag-aaral nila. Kasi, akala nila, okay na agad. Kaya na nila magsimula ng negosyo, magiging successful agad yung negosyo nila dahil sa mga napapanood nila sa social media. Ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Dulo ng kayabangan, pagkapahiya. Laging yan ang dulo ng kayabangan, pagkapahiya. Tignan mo, hindi naman nabago sa inyo yung formula na batang nagyabang, binash ng mga tao, anyari.
Hindi na bago sa inyo yan. Lumang tugtugin na yan. Batang nagyabang, pinash ng mga tao, anyari ngayon. Mabango pa ba? Hindi na masyadong magandang formula yan. There was a time in the past gumagana yan. Pero ngayon, mabaho na yan. Lumang tugtugin na yan. Kaya ka nagre-rebrand na yung iba eh. Marami yan. Hindi isang pirasong tao lang yan. Marami yan sila. Marami yan. Kaarugantihan. Bumabangko sila sa kaarugantihan. Nakala nila, alam na nila kung paano tumatakbo ang mundo. Wala kang alam na yung eskwelahan, yung mga pinagtuturo sa eskwelahan na ayaw mo at tinatanggihan mo, tried and true yan. Reiterated all throughout time. Akala mo pera lang ang pinaka-importante tapos ang vehicle mo para magkapera. Wala nang iba, isang piraso lang, business lang. Yan lang, wala na iba. Without considering Robert Kiyosaki, 4 na quadrant yan. Employment, freelancing, business, and investment. 4 na quadrants yan. Lahat yan nakakayaman. Sabi mo, may yumaman ba empleyado? Ba't nakakita ka ba ng piloto na mahirap? Meron konti. Nakakita ka engineer mahirap? Meron konti. Nakakita ka architect mahirap? Meron konti. Pero karamihan, mayaman. Saka ito lang baka hindi nila alam na marami pong professional managers. Ito yung mga nagiging CEO, Vice Presidents, Chief Operating Officer, mga empleyado po ang mga ito. Hindi lahat sila yung may-ari ng akala kasi nila, pag sinabi CEO, yun na rin may-ari. Oo, yun ang pag-aakala nila. Patindi yung kabobohan ngayon sa panahon natin ngayon. Nakala nila, pag sinabi CEO, siya na rin may-ari. Yeah. Ganun katindi ngayon ang kabobohan. Akala nila, pag may business ka, CEO ka na din. Kaya lahat pansinin mo, lahat ngayon, CEO na. Oo. Tapos lahat sila nagtatrabaho sa Krusty Krab. Wait lang. Medyo luma yun. Alam mo, sa mga kabataan na nakikinig ngayon, kung meron man, hindi nyo napapansin yung konsepto di ba? Ito, this has hold tried and truth for the longest time. Yung konsepto na magtatapos ka ng pinag-aralan. Tapos pagkatapos nun, mag-i-empleyado ka. Tapos pagkatapos nun, mapopromote ka. Tapos habang napopromote ka, dumadami ang pera mo, dumadami din ang alam mo. Ano naman ang masama na habang nag-aaral ka kung paano magnegosyo, sa bakuran ng ibang magaling na negosyante, sila pa yung nagbabayad sa'yo, nagpa-practice ka ng pagnenegosyo na pwede mo nang i-apply paglabas mo sa tunay na mundo. Kesa, wala kang pinag-aralan, wala kang laman, walang laman ng resume mo, tapos magbubuo ka na ngayon ng sistema, tapos hindi mo pinag-aralan yung paano maging empleyado, kasi nga ayaw mo nga maging empleyado, gusto mo diretso ka na kagad, let's skip to the good part. Tapos ngayon, pag bumagsak ngayon yung negosyo mo, pakto ka ngayon sa merkado, hindi mo ngayon alam kung ano ginagawa mo, balik ka ngayon sa wala. Buti sana kung may magpapautang pa sa'yo para maka-round 2 ka. Kung makaka-round 2 ka pa, paano kung durug ka na talaga, tapos hindi mo na kaya yung devastation na pinagdaanan mo? Hindi nyo alam kung gaano kahirap magnegosyo. As statistics, somewhere near 80-90% ng negosyo bumabagsak sa unang taon pa lang. Walang nagko-consider niyan Bakit? Kasi nakikita nyo yung ilang piraso lang ng mga putang na nasa social media. Hindi nyo naman alam, tad ng utang pala yung mga putang yan. Wala kayong malay. Wala kayong malay na lumulubog na pala finances niyan. Wala kayong malay na nirerentahan lang pala yung mga sports car. Wala kayong malay. Bakit wala kayong malay? Kasi nga hindi nyo nga inungkat yung mga putang idol nyo. Hindi nyo inungkat yung mga iniidolo nyo. Ang nakikita nyo sa social media, kapekean. Kahit sino, kayang mag-post. Nasa Wolfgang ka, kung nagbayad ka ng 6,000 pesos per plate, tapos akala mo linggo-linggo nandun sila, iba't iba lang pala ng angulo yung putang. Malupit nun, plato pa nung katabi yung pinicturan. Yun nga kasi kaya nga nagkaroon ng ng konseptong failures to founders para ilabas talaga yung hirap, Ito legit na-appreciate ko talaga to. pagod at tunay na naranasan ng tunay na mga negosyante at Alam kung mo- paano bumangon. Alam mo, ito napapansin ko rin in general. Yung mga nagsasalita sa social media, dalawang klaseng tao lang yan. Isang taong legit na nagmamalasakit at saka isang scammer. Dalawa lang. Ang majority pa dyan, scammer. Kasi diretso, hindi ganun kadali yung konsepto ng pagnenegosyo. Ang mas madalas na pagkakataon na talagang problema mo talaga sa pagnenegosyo, yung hindi mo alam kung may bibili ba ng putang inang produkto o serbisyo mo, isama mo pa yung kaburingan ng pindot-pindot ng putang inang numero, ang nakikita nila, and let's skip to the good part, na ginagastos na yung pera. Ang layo pa nun mula sa umpisa.
Ang layo no mula sa umpisa. Walang the good part nagpapakita daw ng eh. umpisa. Skip to the good part agad sila. Nakikita na, nag-drive na sports car, broom. Nakikita nila sa mansyon, broom. Nakikita nila sa travel, broom. Pero hindi na nila nakikita yung araw-araw na hirap. Ito pa pinakamabigat. Yung mga yan na nakikita nyo yung social media, yung iba dyan, frontman lang, hindi sila may-ari. Exactly. Ginawang ano? Kilala ko na naman yan. Yan walang nagsasalita ng tungkol sa ganyan. Ako nga namamangha na yung mga legit na negosyante, sinusuportahan pa yung putang yan. Legit na negosyante ka, sinusuportahan mo yung panloloko ng kapwa? Nakakadiri naman. Nakakadiri kayo. Legit kayo negosyante, sinusuportahan nyo yan. Panloloko lang ng kapwa yung ginagawa niyan eh. Alam nyo naman, hindi yan talaga yung totoong CEO. Marketing yung lang yan. Yan lumilitaw-litaw dyan. Sports car, broom. Tangina mo, marketing yan ginagawa niya. Di naman CEO shit yan eh. Ano ba ginagawa ng CEO? Diretsahan. Nag-uusap tungkol sa direksyon. Hindi po naman nagta-travel sa kung saan-saan. Hotel. Punta-punta. Broom. Para kang batang naglalaro. Tangina. Tapos yan ang palagay mo, CEO yan? Yan ang CEO? Tangina diretso, ako may milyones, di ko lalagay pera ko sa'yo. Hindi ko lalagay pera ko sa'yo. Bakit? Naglalaro ka eh. Naglalaro ka. Walang nag-uusap ng tungkol dyan sa social media. Ako namamangha sa tindi ng katahimikan, sa kasinungalingan ng mga putang lang yan. Tindi. Tindi. Diretsahan lang. Nandidiri ako sa social media. Nakakadiri na ngayon yung social media. Nag-aantay ako ng mas marami pang failures to founders. Ito pare very deep yun eh. That's very deep yung sinabi mo. Kasi malaki talaga yung katotohanan doon sa sinabi mo. Marami talagang mga influencers out there na let's face it, hindi naman talaga 100% na sinasabi nila is katotohanan. Diba? Marami doon, front lang, syempre, paparami ng followers. I-adjust mo yung approach mo sa social media para dumami yung followers mo. Ngayon, ano yung mga advice mo sa mga bata na ang tingin nila, ang social media, ang pag-asa nila? Maging, alam mo yun, influencer din. Nagkaroon talaga ng pag-asa ang mga tao dahil sa social media. Yeah, content creators, di ba? Nagkaroon ng maraming industriya at nagkaroon ng maraming mga hanap buhay na nagawa sa social media. Ang problema nga lang, napuno din ng mga taong sinungaling ang social media. Ang tawag nila doon, selective posting. Popost mo lang yung rich and glamorous lifestyle. Pero hindi mo pinapakita yung araw-araw. Yun nga yung dahilan kung bakit pumayag ako. Kasi pwede naman akong tumanggi, di ba? Na kahit nandito na ako, okay, sige, wala sasakyan, okay, ayos, pwede naman akong tumanggi. At ako pumayag kasi failures to founders. Dito legit, dito totoo. Dito nakikita mo yung hirap ng mga ordinaryong tao tapos pinag-uusapan kung gaano kahirap yung mundo ng paghahanap buhay. Hindi katulad ng puro rich and glamorous ang dating na parang akala mo araw-araw ganyan ang lifestyle ng mga mayayaman. Palagay mo ba Ayala ganyan na itsura? Palagay mo ba sila Zobel ganyan na itsura? Palagay mo ba sila yung may-ari ng San Miguel Corporation ganyan na itsura? Puta, si ano nga eh, ano pangalan nito? Si Sir Ramon Ang? Ayun, San Miguel. Very, very Sir humble. Ramon Ang. Yeah. Isipin mo, may-ari ng San Miguel yan oh. Bilyonaryo, baka nga trilyonaryo yan eh. Hindi mo naman alam eh. You will never know. Oo, meron nakasulat dyan. Pero obviously, hindi naman lahat dinideclare eh. Pero ang bottom line, tignan mo. Ang sabi niya ron sa isang interview niya kay Kato Nying, yung mga anak niya, wag ko makita kayo na nakasuot-suot kayo ng mga branded na mga shirt. Mga magagandang mga klase ng relo. Kung hindi nga lang dahil daw magpapa-interview siya, hindi daw siya magsusuot ng relo. At ordinaryong damit lang daw ang susuotin niya. Bakit? Kasi dapat supposed to be habang tumataas ka, habang tumatayog ka, parang kawayan, natututo kayo mo. Tangina mo, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo, tapos pag tinignan naman pala yung resume mo, marketing ka lang palang hayop ka. Tapos nagpapanggap kang CEO, yun ang pakilala mo sa mga tao, habang yung nanay mo nagmamaneho ng negosyo mong ka. Hindi ka nang didiri sa sarili mo. Merong nagmamaneho ng negosyo mo. Yan tao na yan, yung dapat na CEO. Sino ka? Marketing, tapos nagpapanggap kang may-ari. Diri ako sa mga ganyang klase ng tao. Yung tindi ng kasinungalingan sa social media. Hindi ko na matiis eh. Kailangan may magsalita. Kailangan talagang may magsalita. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng ganun-ganon na lang yun. Nakikita mo sinungaling yung mga hayop na yan. Tapos nakikita mo yung mga kabataan na sisira kinabukasan dahil sa mga hayop na yan. Hindi ako mananahimik. I will not back down.
Ito sigurado ko sa inyo, darating ang panahon, magkakaintindihan din, palipasin mo lang ilang panahon, yung mga tinitingala nyo, magtatakbuhan na yan. Konting tiis lang, wala 10 taon, mark my words, the Chichester said, yung mga tinitingala ninyo, na mga napakayayamang mga ng sports car, magtatakbuhan yan, tignan mo. Magtatakbuhan yan. Ganyan naman na nangyari in the past eh. Nasaan na yung mga taong napakasikat sa social media, talaga namang napakayayabang na mga tao. Nakita mo kung ano nangyari sa kanila? Nasa ibang bansa nagtatago. Asan na yung mga front? Asan na yung mga front? Antay lang kayo. Ngayon kasi meron pang sapat na pera eh. Ngayon kasi sapat pa yung kasikatan nila para pagtakpan yung mga baho nila. Walang bahong hindi lumilitaw. Ang tanong kasi nung paano ibabalik yung perang pinahiram sa'yo? Yun na nga eh. Ito kasi alam mo, diretso ito lang nangyari. Pakita ko sa inyo kung ano nangyari Ito nangyari. Meron ako magaling na idea. Sigat ako, social media influencer ako. Sobrang lupit ng idea ko. Mangangalap ako ngayon ng pondo. Ito ngayon ang problema. Hindi gumana yung idea. Paano mo ngayon babalik ang pondo? Ito pa mabigat. Ito malupit, sobrang tindi nito. Yung pera mo, galing sa mga taong inutangan mo o pinag-invest mo ron sa kumpanya, tapos minamaneho mo ngayon yung kotse na galing sa mga tao na yun, hindi galing sa tubo. Supposed to be dapat, yung perang kotse mo, dapat galing sa tubo. Hindi galing sa investor mo. Ano kabobohan yan? Diretsahan lang, yung totoong profit, may binenta ka, yung tubo nun, yun yung porsyento mo. Hindi yung kumuha ka ng mga tao, pinaglagay mo ng pera sa ng negosyo mo, tapos yun ngayon yung minamaneho mo sports car. Bobo ka! Na mo magtatago ka paglipas na ilang panahon. Ito pa mabigat. Inilalabas mo sa social media yan. Nakakala ng mga tao ganyan ang buhay ng totoong negosyante. Ang yayabang yung mga nyo sa mga kakarampot na sports car ninyo without considering na yung mga business tycoon natin, they own the dealership. Wala kang makitang ganyang kayabangan. They own the dealership. Sila may-ari ng mga dealership ng Ferrari, Maserati, Lamborghini. Sila may-ari. Nakita mo bang naggagaganyan? Bobo mo naman. Saka naniniwala ako sa kasabihan na yung totoong mayaman, hindi pinagsasabi kung ano yung kayamanan nila. Hindi pinagsasabi kung saan sila kumukuha ng ikinayayaman nila. Diba? Kasi yung resulta na nila yung nagsasalita. Yun na ang nagsasalita. Yung kwento rin ng mga tao sa paligid ang nagsasalita. Hindi mo na kailangan. Purihin ka ng ibang labi at huwag ng iyong sariling bibig. 100%. Alam mo, very kinikilabot ako sa'yo, pare. Pero alam nyo ba guys, ito lang, no? Si Chi kasi marami nang natouch na tao. Marami nang natulungan na tao. Si Chi ang taong nakita ko. Kasi syempre, laging kasama yan. From time to time, kinatawagan ko yan, kinakamusta ko yan. Maraming gustong mag-invest. Pero si Chi ayaw gamitin yung pera na sino man. Ang bilis ng 1 milyon. Na tipong may pupunta doon, na sino galing from ibang bansa, pupunta doon sa sinagangan niya, nakatago takip na yung mukha, nakaano. Pero mayaman, may mga bodyguards eh. Kakain doon. Okay, na kinausap siya, ilang minuto lang. After that, aalis, tatawag sa kanya pag kinabukasan. Okay, Chi, bigyan kita ng 10 milyon. Tayo ka ng restaurant. Alam nyo, sabi ni Chi, hindi ko po kailangan yung pera niya. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, maraming taong makasabay sa project at marami akong mapulot na sa kaila-ilalim ng mga nasa laylayan ng Pilipinas. Yun yung may angat ko. To be honest, niniwala ako dun Kasi, I've known you for a very short period of time pa lang, pare. Pero, yung conversations natin, it really shows kung ano yung, alam mo yun, kung sino ka eh. Diba? Nakikilala kita unti-unti. And then, yung ginagawa, I believe, hindi lang 10 milyon ng kaya nitong iliko. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Sa mga tao pa lang nandito ngayon, pag for example, pitch ka, pare, mahina na yung 200 million sa mga mo. Hindi ko pwede siya sabi na, dinisclose ko kung nasan tayo. Alala nyo yung kwento ko sa inyo kung bakit gusto ko mabuo tong Failures to Founders. Kasi nung time, probably siguro mga 3-4 years ago, naglabasan nga kasi yung social media influencers ng ganyan nga yung sinasabi mo, boss. Na puro gusto nila, mayaman. Na parang pinapakita nila yung negosyo na parang, putya, akala mo ang dali. Ang dali, pero yung totoo, kaya gusto ko to gusto itong ginagawa, pinapakita natin yung totoo, pare. Pero aminin natin guys ito, ako lang, I'm gonna speak from, let's be
honest, may mga one-time, big time naman talaga. Yung unang, alam mo yun, unang sabak nila, parang ang dali. Putok. Ayan, yung mga, alam mo yun, rags to riches na instant millionaire, iba billionaire dahil yung naisip nilang konsepto, talagang pumutok. May mga ganon. May mga ganon. Swerteng-swerte. May mga swerteng-swerte. Ilan lang yun. Hindi po lahat ng, alam mo yun, hindi po lahat ng mga negosyante is na-experience yung ganung swerte. Karamihan sa ating mga negosyante, dumadaan talaga sa sleepless nights. Dumadaan talaga sa anxiety. Iisipin mo, paano mo papasweldohin yung tao mo? Iisipin mo, ano yung benefits ng tao mo na nabayaran mo na ba? Iisipin mo, magbabayad ka ng renta, magbabayad ka ng ganyan. Iisipin mo, ano ngayon yung mga mortgages na babayad? Maraming iniisip ang negosyante. Hindi lang po yung kita, di ba? Marami pa yung aspeto. Kaya ang sinasabi natin dito sa Failures sa Founders, tama si Sir Chi, na dapat, kung gusto mong maging negosyante, willing ka ring pagdaanan yung hirap. Kailangan maintindihan mo yung aspeto ng pagbaksak para pag inangat ka, mas ma-appreciate mo siya. Hindi po ba? Yun yung, yun yung realidad ng buhay, di ba? Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa mundo ng pagnenegosyo, yung konsepto na hindi lahat ng araw panalo. Mas maraming araw talo. Mas maraming araw talo. Kaya lang naman nananalo kasi yung mga talo mo hindi sapat para ibagsak ka. Yun eh. Na may mga pagkakataon, minsan nga buong negosyo bagsak eh. Minsan buong negosyo mo bagsak. Minsan bankrupt ka talaga, bangkarote ka talaga. Nangyayari yan, shit happens. Tapos try ulit, tapos try ulit, tapos try ulit. At tapos wala namang masamang bumalik ka sa pagiging empleyado para makakamap ka ulit ng pondo eh. Right. Yung iba nangungutang, that also works sometimes, pero very risky. Hindi gumagana sa mas madalas na pagkakataon yung inutang mo yung pera. Bakit? Kasi walang pinagkaiba yan dun sa naglaro ka sa casino tapos umutang ka ng pera dahil ipit na gipit ka na tapos inilaro mo na naman sa casino. Ang tawag dun angry betting. Gusto mo agad makabawi sa merkado. O tapos ngayon, dun mo na ngayon hinuhukay sarili mong libingan. Right. Kasi tinan mo, lahat tayo na nasa social media nag-uusap tungkol sa pag-asenso, pagyaman. Bakit? Kasi alin lang naman sa dalawa yan eh. Either legit ka o scammer ka. Alin lang sa dalawa yan eh. Pero ito ang problema, hindi nagsasalita yung mga taong natalo. Bakit? Kasi karamihan sa kanila patay na. Either kinakain ng kahihiyan o patay na. Ay, mabanggit ko lang siya sa consultant kasi kanina sabi mo nga, pagka hindi, yan, nagnegosyo, natalo, pwede mo bumalik sa pag-empleyado, no? So, dapat, pag natalo ka, alamin mo kung saan ka pakulang. Sa negosyo kasi, merong system yan na binubuhay. May administrative, may HR, may accounting and finance, merong operations, di ba? May R&D. So, dapat, makikita mo dun sa pagkatalo mo, ano ba, saan ba ako kulang? So, pag nag-employee ka ulit, pag pumasok ka sa pagiging empleyado, alamin mo ngayon dun sa sistema na papasukan mo, dito ako kulang eh, aralin ko to. So dito ako ulit kulang, aralin ko to. So dito ako ulit kulang, aralin ko to. After nun, pag nagnegosyo ka na ulit, sigurado yung sistema mo unti-unti. Isa pa, you have to clear your head of all the negativities that have happened in business. Kasi minsan hindi natin pinag-uusapan yan eh. Ano ba gagawin mo pag natalo ka sa negosyo? Ba? Yung iba kasi, sinasabi, tinan mo, tulad ito, may bago na naman na panata na naman sa social media. Kabanat-banat niya, kapag ikaw natalo ka sa negosyo, kailangan magnegosyo ka ulit. Ano ba naman ang kabobohan naman na yan? Diba? Hindi mo man lang kinonsider na baka yung tao lubog na lubog na. Tapos ngayon, tsaka pa, pagka inungkat mo, kaya mo pala sinasabi yan, kahit napaka-impractical nung advice mo, kaya mo pala sinasabi yan, kasi meron ka palang sistema kung saan makakapagpaturo sa'yo at pwede silang maglagay ng pera nila sa'yo. Okay. So, yung pala, ang target market mo, yung mga luging negosyo para makapagpaturo sila sa'yo. Sabi ko, very greedy. Very greedy. Kasi, supposed to be, dapat, bilang, alam mo yun, bilang kapwa negosyante, na alam mo yung pakiramdam ng nalugi sa negosyo, dapat alam mo rin yung konsepto, durugang puso ng tao na yan eh. Broken spirit yan, broken heart yan. Baka nga ng mga nasira pa yung relasyon yan eh. Wala ka namang mali, baka yung asawa niya, iniwan siya dahil wala na siyang pera. Right. Baka yung mga anak niya, pinabayaan na siya. Baka yung mga kaibigan niya, itinakwil na siya dahil wala na siyang mautangan. Diba? Baka lubog pa sa utang yan, hinahabol pa ng loan firm.
Tapos pipilitin mo ngayon, magnegosyo na naman ng panibago. Ano ba naman, teka muna, pahupain mo muna negativity sa buhay ng tao. Walang masamang bumalik sa pagka-empleyado, kainin mo yung pride mo. Walang masama dyan. Pero para prideful ka pa rin, ang taas pa rin ang tingin mo sa sarili mo, para bumanat ng panibago negosyo na naman, ang susunod na mangyayari na sa inyo, magiging scammer ka na kasi pipilitin mo mag-come up ng panibagong pondo. Diba? Para sa isang negosyo na malaki ang tsansang bumagsak dahil wala ka sa proper mindset. Ang pagnenegosyo, it's very mental. Nakakasira ng ulo yan pag wala ka sa kondisyon. At tinan mo, kung di nyo napapansin, may mga pagkakataon, ako rin naman eh. Sinasabi ko yun na may mga pagkakataon, naiinis ako sa araw na to kasi ganito, bla bla, etc. Sinasabi ko yun, diretso, nasa social media, ina-upload ko yan. Pati yung mga katangahan ko, pati yung mga kabobohan ko, pati yung puyat ko, pati yung pagod ko, at lahat ng mga bagay na negatibo tungkol sa pagdinegosyo, sinasabi ko sa social media. Pati yung mga araw na matumal. O tingnan nyo, itong araw na to, tingnan mo, 2 piraso lang customer ko. Mahina kami ngayon kasi weekdays ngayon, pero malakas kami pagka weekend. Pero ngayon, mahina talaga eh. Ginagawa namin, lahat na lang ng dumadaan, inaalok namin. Kain pride yun. Para lahat ng dumadaan, inaalok mo. Kain pride yun. Pero that's what you have to do to make sure you are afloat in business. Bakit? May mga empleyado kang kailangan bayaran eh. Right. Eh, tingnan mo, yan ngayon ang hindi kinoconsider ng mga putang ina sa social media. Kasi nga, yung mga nagsisipagsalita sa social media ninyo, Pilipinas, ang karamihan dyan, bulok na kamatis, na mga putang ina, mga siraulong tao na ang importante lang nila, yung pera mo, bibigay mo sa kanila. Wala silang pakialam kung umalagwa ka, o bumagsak ka, o magpakamatay ka, basta nasa amin yung pera mo, bahala ka na kung ano gusto mong gawin sa buhay mo, putang ina. Yan ang madalas sa social media eh. Diretsahan lang, napakabihira ng mga katulad nitong programa na Failures to Founders para magsalita ng mga bagay na totoong nangyayari sa tunay na buhay. Kaya sabi ko, payag ako eh. Sige, okay lang. Kahit tumatanggi ako sa napakaraming interview dito sa isang piraso na to, ito lang ang tinanggap ko. Maraming salamat. Apaka ano no, yung ano niya, talagang passionate sa ginagawa. And bira yun bira. Kasi aminin natin, ngayon sa ginagalawan natin, kahit na dito sa Pilipinas, diba? Karamihan driven by money. Which, let's be honest, hindi masama as a whole. Pero mahirap kung yun lang ang tinitignan mo. Kung hindi mo tinitignan yung ibang aspeto. Yung mga taong makatulong. yung mga taong yung mga dependent sa negosyo mo, 'di ba? Yung mga ganung aspeto ng pagninegosyo. Kailangan pati 'yon iniisip mo. Kasi hindi pwedeng ikaw lang, hindi pwedeng bulsa mo lang ang iisipin mo. Hindi rin sustainable yun. Yes. Hindi rin sustainable yun. Dapat pag magnenegosyo ka, ang iisipin mo, yung ano ba yung mapapakinabang nung kabilang panig. Kasi ikaw lang ang gusto mong makinabang eh. Eh karamihan sa mga tao, sakim, sarili lang nila nasa isip nila eh. Hindi nila iniisip yung ibang tao eh. Eh ako, tinan mo, sa lahat ng mga pagkakataon na may mga nagbabash sa akin tungkol sa, minsan sobrang asim daw ng sinigang. Ina-adjust ko. Minsan naman, matabang daw yung sinigang. Adjust uli ako. Minsan kulang daw yung karne. Adjust uli ako. Minsan nabubulo na naman sila, sobrang dami ng karne. Adjust uli ako. Diretso, nakikinig ako. Kasi ang importante sa akin, maligaya yung mga customers, maligaya yung mga kliyente, kung sakali mang service yung ino-offer mo, na bumabalik-balik sila. Kasi ang buhay talaga ng negosyo, diretsahan, ito hindi sinasabi sa social media. Ang buhay ng negosyo, nandun sa mga bumabalik sa'yo. Yes. Napabalik-balik na. Oo, sige, new business acquisition. Diba? Oo, sige, merong mga bagong mga negosyo o bagong mga customer na pupunta sa'yo. Ando na yun, understood na yun. Pero yung konsepto na yung mga bumabalik sa'yo, sila yung mga bumubuhay talaga sa negosyo mo. Diba? Yung ang sabi nila sa kawikang Ingles, yung nakalimutan ko ng tawag doon. Yung konsepto na new friends are silver, but old ones are gold. Yung mga bago na mga tumatangkilik sa'yo, ayos yan, goods yan, okay yan. Pero yung mga dati nang nandyan para sa'yo, na sila yung bumubuhay talaga sa negosyo mo, na dahil sa kanila nakakabayad ka ng bills, yan yung mga iingatan mong dapat regular, pabalik-balik. Yes, yo. Kasi maraming, diretso sasama lang loob sa akin ng mga nasa social media. Pero I will spill this out. Alang-alang sa pagmamalasakit sa kapwa-tao. Hindi naman ako nagpapangalan ng mga negosyo nyo eh. So sa mga kaibigan ko na ganito yung negosyo nila, hindi naman ako nagpangalan ng negosyo ninyo. Pero tignan mo, franchising. Isa sa mga malalaking sakit ng ulo ngayon sa mundo ng pagnenegosyo yung konsepto ng franchising na wala pa nga 1 taon, ang dami mo ng branches. Wala pang 1 taon, ang dami mo ng branches. Bakit? Dahil ba yan tinatangkilik ng tao? O dahil sobrang dami lang gustong magpanggap na negosyante, binigay sa'yo yung pera, binigyan mo sila ng prangkisa sa negosyo mo, tapos ngayon, isang buong bulto ngayon na may problema ngayon sa pera lahat ng mga franchisors mo. Bakit? Eh, wala kang sapat na sistema kung paano makakapagparating ng customer sa lahat ng mga franchises mo.
Hindi kilala yung brand mo, may franchise ka na kagad. Anyari sa'yo? Anong nangyari? Pumaldo ka lang ng pera dahil sa mga nag-franchise. Pero yung mga nag-franchise sa'yo, lahat sila dismayado. Eventually, tawag nila dun sa taong nagpa-franchise, scammer. Tangina ka, scammer. Yan ang mundo ng franchising ngayon dito sa Pilipinas. May mas malala pa, brother. Yung mga franchises, ang target nila, mga taong maraming pera. May mas malala. Yung ang target, mga taong wala masyadong maraming pera. Na mas malala yun. Kasi yung life savings na nila yun eh. Ibenta mo yung produkto namin. Nabebenta to ng ganitong halaga. Eto problema, hindi sinasabi. Walang bumibili niyan. Lahat, pinagpapanggap na negosyante ang mga tao. Diretsahan, ang social media ngayon, pag nakinig ka, lalo na tungkol sa mga business gurus, lahat na lang ng mga taong nakikinig sa kanila parang kailangan magnegosyo. Without considering, ang sarap ng buhay na maging empleyado. Ang sarap ng buhay na maging empleyado, clock in, clock out, tanggapin mo yung pera, tapos uwi ka na ng bahay. Umangat ka ng posisyon, ganun pa rin, clock in, clock out, uwi ka ng bahay, tapos angat ka pa ng posisyon, ganun pa rin, clock in, clock out. Basta nagagawa mo yung trabaho mo, tapos wala ka masyado maraming isipin. Hindi ka tulad pag negosyante ka, dun pa lang nagsisimula yung totoong trabaho mo bilang negosyante pagkatapos ng clock out ng mga tao mo. Yun ang hindi nila alam. Hindi nila alam, wala nagsasalita Wala nagsasabi about dun eh. Wala nagsasalita ng ganyan. Nag-take note ako ng mga ano ko. Ang dami ko natutunan, Kai. Ang dami ko natutunan. Ano? At iba is nako-confirm. Akala ko may phone question. Nakikita ko siya nagtatype. Kaya boss, agree ako doon. Kasi I was once, alam natin to, kinuwento ko sa inyo to. At lumabas ako sa social media na kinuwento ko to. I was once a franchisor na nakapagbenta ako ng franchise without a store. May existing store. Apektado ako. Kaya parang alam mo yun, sabi ko nga if I'm gonna do it again, I'm gonna do it the right way. Pare, hindi lang ikaw, ako rin, di ba? Yeah. Maraming nagalit, nagpa-project ako dati, umabot kami ng 8 hanggang 12. Kaya nga, failures to founders, we shared the failure na para hindi, kasi ganito aminado ako noon, hindi ko naman alam na mali na pala yung ginagawa ko. So kaya nga, dito tayo ngayon, yung maling ginawa natin ngayon, sinisiwalat natin para yung mga akala nila, sobrang hyper nila sa negosyo, sobrang kayang-kaya na ng negosyo, kikita ako dito. Akala nila sustainable. Yes, akala sustainable. So, eto na yun. Kaya we're here na sabihin sa inyo yung tunay na nangyayari sa negosyo para wag nang maging mali ninyo yung naging mali namin. Right. Kumbaga, maiwasan nyo. At yung tama, subaybay kayo sa amin kasi marami kaming taong ini-interview tulad ni Shai Chester at marami pa na magbibigay sa inyo ng tamang katotohanan, tamang knowledge, tamang pagtuturo ng tunay na nangyayari sa buhay. At tamang pagnenegosyo at tayo makakapag-suggest din, ano? So, follow us para mas Bilib ako marami rin sa pa. inyo. Bilib ako rin. Okay. Para umamin sa mga pagkakamp. Check mo boss page ko. May kwento ako doon kasi sabi ko nga sa iba, kami yung franchisor ng 20 Silog. So syempre yung whole concept or idea kasi nun is matagal ako nag-work ako for family business So parang inisip ko, edi pag gumawa ako ng isang konsepto, mabilis to. Kasi sa totoo lang mabilis ang pera sa franchise. Pero kung lalagyan mo nga talaga ng puso yun na iisipin mo yung franchises mo, magbabago lahat Kasi dapat talaga kumita sila. Kasi kung hindi sila kikita, bakit ka pa nagnegosyo? Yun Diba? ang nangyari. Ikaw lang yung kumita, tapos yung kita mo galing sa pagpa-franchise nito. Oo. Tapos yung pagpa-franchise nito, wala siyang kikitain, alam mo lulubog yung tao na yan. Ang labas nun, tinulak mo yung tao sa bangin. Right. Sometimes, life savings nila yun. Yung i-invest nila sa'yo. Dahil na OFW, napakaraming tumatarget sa OFW. Yun ang nakakalungkot, yung iba, lilipad ng Dubai. Lilipad ng ibang lugar. San Francisco. Yung mga kung saan maraming mga OFW, yun ang tatargetin nila. Diba? Para pagpanggaping negosyante itong mga OFW yung empleyado, alam mo namang hindi naman lalapat yan Bakit? Walang ka-experience ang tao na yan tungkol sa konsepto ng pagnenegosyo. Empleyado yan. Sipin mo, katulad nun, yung mga bumiyahe papuntang Middle East, tapos katulong dun, kasino ang sweldo, 20 mil kada buwan. Pagpa-franchisein mo ng kung ano man, ang alam lang niya, maglinis ng toilet Right. Diyan ko nga na-appreciate yung Jollibee Foods Corporation Right. Pag yung kurso mo, walang kinalaman sa finance, pahihirapan kang bumili ng franchise sa kanila. Mahirapan ka. Kasi they want to make sure na lahat ng franchise nila kumikita. Pag alam nila na itong tao na to, walang experience sa negosyo, yung kursong kinuha niya, wala rin kinalaman sa finance, hindi ka bibigyan. Hindi ganun kadali na mag-franchise ng Jollibee Foods Corporation. Doon ako saludo talaga ako dun sa Jollibee. Sige, may mga hibiji na mga maliliit na problema here and there. Tapos yung katulad ng mga, alam mo yun, diba, lagi na lang bago ng bago yung mga empleyado. Okay,
Pero dun sa mga franchises nila, alam mo naman, may puso sila ron sa mga kapwa-tao nila na may pera, na minsan yung mga tao na pinag-ipunan nila, life savings nila. Kaya nga number 1 ang di ba? Jollibee Food Corporation pagdating sa franchise Di ba? Kasi alam mo na tuturuan ka nila kung alam mo dapat may experience ka, di ba? Bago Ang ka excited na makapag-franchise. ako sa Jollibee, sana magtagal yung mga empleyado. Yun talaga. Yun talaga, excited ako. Excited ako. Hopefully, di ba? Hopefully. Now, unfortunately, we don't have much time, right? But it's been so much. Teka, Ay, yung may passion talaga tatanong pa ako. Ay, meron pa ba? Sorry, go. Realization lang, kaya sabi ko nagtitake note ako being employee is okay. Galingan mo lang, yayaman ka din. Oo. Tama, di ba? Yun yung mga point na natututunan ko. Pero kung papasukin mo yung mundo ng pagnenegosyo, hindi enough kung anong meron kang skill lang. Alam ba, marunong kang magluto. Isang importanteng aspeto na natutunan ko din sa Malaysia nung nakaraang buwan, yung sinasabi na yung sales and marketing. Napaka-importante kahit anong klaseng negosyo. Tama, Chay? Chi? Tama. Yun yung mga napupulot ko sa ang dami, napakalalim ng mga usapan pero ang ganda, lalong yung sa utak ko lalong nabubuo yung mga konsepto, Yun nga yung dahilan kung bakit sinasuggest ko, mag-empleyado ka muna. Yeah. Magpa-promote ka muna. So parang ang nangyayari, nagpa-practice kang magnegosyo sa bakuran ng mas magagaling na negosyante kaysa sa'yo, tapos hindi mo pa ginagasgas ang bulsa mo, binabayaran ka pa. Win-win situation kapag ka-empleyado ka, Wala tapos kang magaling talo. kang empleyado. Kasi Wala kang talo. hindi ka nakakayaman na pagiging empleyado. Nakakita ka ba manager? Mahirap. Nakakita ka ba vice president? Mahirap. Nakakita ka ba CEO? It doesn't necessarily follow na CEO, siya may-ari, na mahirap. Diba? Ngayon lang naman dumadami mga CEO na mahirap Takina, walang gusto maging vice president, lahat gusto CEO. Yan. Bakit? May sari-sari store na ako. CEO na ako. CEO ako. Ito pa, isa pa, nilagay ko sa yung position ko sa isang social media consumer, At napakaingay ng social media ngayon. Bigyan mo ko ng advice, kahit 3 siguro, kung paano ko i-guide yung sarili ko na to consume yung tamang kasi ang daming kumbaga nakikiliti yung mga hibla ng puso ng mga ng mga peke, ng mga scammer, Paano ako magiging mas Mag-consume ng tamang content. Ano yung mga bilang regular na consumer ng social media? Ano yung kailangan kong bantayan? Sino ba dapat? Hindi, Unang-una, assist. unang-una, stick to the tried and true. Okay. Yung 1,000 taon nang nandyan ng mga konsepto. Na wag ka magkakaroon, katulad sa Biblia, wag ka magkakaroon 2 takalan. Isa para sa mahirap, isa para sa mayaman. Hindi, parehas lang dapat ang takalan mo. Wag ka mandudugas ng kapwa-tao. So unang-una, dun sa konsepto na yung mga i-consume na content, alam mong walang pandurugas ng kapwa-tao, basic principle. Paano mo malalamang walang pandurugas ng kapwa-tao? Kapag ka inilabas nila yon, tas wala silang binibenta, yun. Pansinin ninyo, yung mga content creator na kaya lumabas sa social media dahil may binebenta, pakinggan nyo mga content nila, lahat nakaimbudo papasok sa bulsa nila. Naka-funnel di ba? At okay lang naman yung funneling na yan. Ayos lang yan. Ngayon, ang tanong, paano mo malalaman kung yung funneling ba na ginagawa nila tama o mali? Tignan mo yung practicality. Pag hindi practical, alam mo wala sa lugar yan. Pag hindi practical, wala sa lugar. Pag nag-a-advise sila, advise sila. Pag bumagsak ka sa negosyo, magnegosyo ka ulit. Alam mo, wala sa lugar yan. Pagka sinabing, yung pang tuition fee mo, pang business mo na lang, alam mo, wala sa lugar yan. Stick to the tried and true. Huwag kang lalabag sa mga bagay na alam mo sa sarili mo at sa konsensya mo na totoo. Ganon yung konsepto. Pag nakarinig ka ng konseptong bago, you are welcome to ponder on it. Pero you have to stick to the tried and true. Yung mga bagay na subok na. Ano mga bagay na subok? Tungkol sa pagnenegosyo, tungkol sa mga bagay na produkto. Pag binenta mo yung produkto mo, ito yung cost mo, yung dagdag niya sa cost mo, ang tawag dun tubo. Yun lang yung kita mo. Yun lang. Hindi yun pag nagpa-invest ka, akala mo yung pera ng investor. Hindi yun pag nagpa-franchise ka, akala mo 100% ng pina-franchise mo, pera mo. Hindi ganun. Hindi ganun kakomplikado yung pagnenegosyo. Kumukomplikado lang dahil sa mga ini-endorso nitong mga hype na to Right. Na para bang ang kailangan mangyari, kailangan mo raw ikang ilabas lahat ng pera mo para yumaman ka dahil abundant ang mundo. Hindi gumagana yan. Pag nilabas mo lahat ng pera mo, paghihirap ang aabot sa'yo.
Maniwala ka, pag hirap aabot sa'yo, wala pa rin tatalo dun sa konsepto, yung 3 pillars ng Project 1M. Tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto. And it works for everything. Gusto mo na maayos sa pamilya, talinuhan mo ng gusto, trabahuhin mo ng gusto yung maayos sa pamilya, tapos pag-ipunan mo lahat ng mga bagay na taba ng utak na ginagamit mo sa pamilya mo araw-araw. Tungkol sa pera, same. Tungkol sa marriage, same. Tungkol sa kahit na anong bagay, tungkol sa Diyos, same. Tatalinuhan mo ng gusto, gagawa ka ng paraan para maging matalino ka sa tulong ng Diyos, tatrabahuhin mo ng gusto yun kasi ang pananampalatayang walang gawa, patay. Tapos pag-iipunan mo lahat ng mga bagay na ginawa mo mabuti na tahimik ka lang. Tapos kayamanan mo na ngayon sa kabilang buhay yun. That's that's impactful. Gusto mo yung tatlo, di ba? Yan, 3 pillars ng Project 1M. Kaya natuwa rin ko yung mga sinasabi ni Chi na yung malasakit. Kasi on my case naman sa sarili kong mga page ko, it's all about malasakit eh. And natutuwa ako na marami talagang tao nakaka-appreciate na kailangan lagyan natin ng malasakit yung mga ginagawa natin. And I honor you for that. Iba talaga, no? Iba rin kasi talaga pag may malasakit eh. Yeah, exactly. Kasi wala masyadong nakakaisip. Isa pa, isama mo na rin sa konsepto yung hindi delusional yung konsepto ng pagmamalasakit. Walang mas practical na mas marketing strategy kaysa sa nagmamalasakit ka sa kapwa-tao mo tapos bahala na kung bibili sila o hindi. Walang mas practical dun. Walang mas practical dun sa may negosyo ka, nagmamalasakit ka sa kapwa-tao mo sa social media, nagsasabi ka lang ng totoo. Tapos sila nang bahalang maghanap kung anong hanap buhay mo para masuportahan ka nila. Walang tatalo sa ganun. Yun ang pinakamalupit na putak ng marketing strategy. Sa lahat ng putak ng marketing strategy na makikita mo dyan. Maging mabuti kang tao kasi minamahal ng mga kapwa-tao yung mga mabubuting tao. Sometimes you don't even have to sell. Diba? Tignan mo, tulad sa akin sa Project 1M. Ito, pinakamagandang halimbawa. Tingnan nyo, pansinin ninyo. Kailan ko ginawa yung tinutok ko sa yung camera sa tinitinda ko na, ito, sinigang na baka. Yarap. Isang beses lang yun. Isang beses lang yun. And that's for me to try the market. Testing ko lang ang merkado. Panahong umuulan, isang beses ko lang ginawa yun. Sa 260 plus nights na nag-e-exist ang Project 1M, isang beses ko lang ginawa yun. At nag-upload ako halos 3, 4, 5 video sa isang araw. Isang beses ko lang ginawa yun. Pero tingnan mo, sabog ang Project 1M. Mayat maya, binibisita ng iba't ibang mga tao. Dahil dun sa konsepto, na alam kasi ng mga tao na hindi naman kasi tungkol sa pera yung putang inang negosyo na yan eh. Diba? You are welcome to call it a business if you want to call it a business. Pero it is not about money. Money is not everything. Yung konsepto na kapag nagmamalasakit ka sa kapwa-tao, yan ang pinakamagandang marketing strategy. Yung taba ng utak mo, inilalabas mo sa social media sa pagmamalasakit mo sa kapwa-tao. Tapos sila nang bahala kung anong negosyo yung meron ka, susuportahan nila yan hanggang sa dulo. At kaya dyan alam ko mahal na mahal ka ng tao. Alam mo kung bakit. Yung mga tao dun bro, pumupunta dun sa kanya para suportahan din siya sa sinigang niya. Pero pumunta doon para sa kanya. Right. Kahit hindi gutom yun, bibili yun. Kahit hindi nga maubos, hindi talaga gutom eh. At magkano lang yung sinigang. Pero magulat ka magbibigay 1,000. Ay hindi po pwede ganito. Ilalagay nila yon yung sukli sa tip na kagad. Kung mapansin nyo, ang daming tip ng mga empleyado niya. Kasi bakit? Magkano lang yung sinigang? 100 plus. Tapos magugulat ka na lang, yung sukli nun, bibigyan 500 sukli nun? 100 plus lang. Oo. 140 lang. 140 lang. Oo. Kaya kong itaas yun. Oo. Pero I choose not to. Yung tip, nilalagay sa tip box. Pare, ano ang market ng Project 1M? Mga ordinaryong taong bayan. So, mga CDE, ganyan. Yung mga nasa ilalim talaga ng lipunan. Pero Yung mga hindi nasa ilalim. tinipid. Yung konsepto ng Project 1M, hindi yan para bumili ka ng sinigang na baka. Wala akong pakialam kung bumili ka o hindi. Yung konsepto ng Project 1M, hindi yan doon sa konsepto na tungkol sa pera. Yung Project 1M, yun yung konsepto. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng 1 milyon. Manood ka, gayahin mo sa buhay mo. Wala akong pakialam kung may bumili niyan o wala. Kasi magtitinda pa din kami sa tabi ng kalsada. Tapos yung mga dumadaan yun na mismo yung bibili sa amin. Hindi na importante. May fans pa galing sa Mindanao, pupunta pa rito para bumili ng sinigang. Hindi yun ang konsepto ng Project 1M. Ang konsepto ng Project 1M, magtitinda kami sa kalsada. I-document ko yung buong proseso, panoorin mo, tapos welcome ka na yung mga bagay na matututunan mo dito. You don't have to sell it on the streets. Yung mga matututunan mo, general principles dito, you're welcome to apply it in your own personal life. Huwag ka nang pumunta rito, malayo to masyado. Gawin mo na lang dyan, sa lugar ninyo, kung saan ka nandun. Kasi tinan mo, kung pera-pera lang, pwede ko naman ilagay ito sa mga, sa Food Panda at sa kung saan-saan pa. Diba? Pero tinan mo, wala kaming delivery. Ba't walang delivery? Kasi nga hindi nga tungkol sa pera to.
Hindi ka makakabili nito. Maniwala ka. Kahit nasaan ka, hindi ka makakabili malibang mano-manong pumunta ka talaga doon tsaka ka lang makakabili. So hindi yan para nandiyan ka, deliver sa bahay niyo. Wala magde-deliver sa bahay mo. Wala, hindi mo matitikman to malibang magtiyaga ka na pumunta rito. Ang ibig sabihin nun, yung mga taga Visayas, taga Mindanao, taga Northern Luzon, Southern Luzon, at kahit nasaan ka pang malayong lugar, wag ka nang pumunta rito. Wag ka nang bumili. I-apply mo na lang yung mga prinsipyong natutunan mo sa sarili mong buhay and you can live happily ever after. If people would send you a message right now and ask, can I see, let's say, a blueprint of Project 1M so that we can do it sa Hindi ako pinanggalingan namin? madamot. Bibigay May mga mo. nagtatanong yan kung paano kung ano yung recipe, ano yung Recipe daw, recipe. Ano yung recipe? binidyo natin yun eh. Tapos Paano nire-replyan ko sila. Oo. Ano ba sikreto niya ni Kang Sinigang mo? Nasa sabaw. Yung sabaw, yung unang kulo, tatapon mo. Kasi kahit ano pang pampalasa ilagay mo dyan, pag hindi mo sinama yung beef broth, yung sabaw mismo ng baka, hindi ganun kasarap yan. Kahit ano pang pampaasim ilagay mo dyan, hindi ganun kasarap yan. Ang sikreto niya, nandun sa sabaw mismo ng baka. Yun ang sikreto ron. O yan, diretsahan, nilabas ko sa inyo. Hindi ako madamot. Hindi talaga ako madamot. Eh, Tuturo ko pa proven and sa'yo. tested, eh. Papakita ko pa sa'yo kung paano niluluto yan. Papakita ko sa'yo kung paano niluluto yan. Hindi talaga ako madamot. Ba't? Hindi naman kasi tungkol sa pera yan eh. Kahit kopyahin pa yan ng kahit na sino, mas maigi, mas madami yung kumopya. Okay sa akin, maligaya ako ron. Bakit? Ang pakiramdam ko nun, mga anak ko yung mga yan. Yan yung mga tao ngayon na naging produkto ng konsepto na pagpupuyat ko at paghihirap ko para sila naman umalagwa naman yung buhay nila. Chi, sa tingin mo, no, bakit mas maraming tao hindi gumagawa ng aksyon na gayahin yung Project 1M? Mas gusto lang nilang manood or mambash, no? Dalawa yan eh. Doon sa mga nanonood na regular lang, they're using me as a form of entertainment. And that's completely fine for me. They are welcome to come in their own pace. Welcome sila na sumabay sa sarili nilang speed, sa sarili nilang bilis. Kung kailan man sila komportable. Pero you have to consider, tumatandaan tao. May mga pumupunta sa akin, 1 taon na daw, hindi pa rin daw nakakaipon. Magkano sweldo mo? 700 a day. Ilan na anak mo? 1. Magkano renta mo? 5,000. Bakit hindi ka nakakaipon? Hindi nila alam. Minsan they're just lost. Hindi nila alam eksakto eh. Tapos pag pina-breakdown mo kung ano-ano yung mga ginagastos, hindi nila ma-breakdown eksakto. Sa mga ganun, binibigyan ko na lang ng assignment. Pero yung mga basher diretso, yan yung mga miserable talaga buhay. Itong mga sumasabay, hindi lang talaga nakakaipon. Sumasabay yung mga yan. Kailangan lang ng konting guidance. Pero yung mga basher, miserable buhay ng mga yan. Naaawa ako sa kanila. Diretso. Naawa ako sa kanila. Yun yung dahilan kung bakit yun yung dahilan kung bakit mas nagpo-focus pa ako sa pagre-reply sa mga basher kaysa sa mga follower. Kasi yung mga follower ko, they already understand how it works. Pag yung kinikita mo, mas malaki kaysa ginagas mo, ang tawag dito, ipon. Yung pagitan nun, ipon. Pag binaliktad mo yan, ito yung kinikita mo, ito yung ginagas mo, ang tawag dito, utang. Oo, ngayon, yung tama, ito yung kinikita, ito yung ginagastos, ipon, pag dumami yung ipon mo, makakabili ka bahay, makakabili ka kotse, magkakaroon ka ipon, mapapag-aral mo anak mo. Right. Nakukuha na ng mga tao yun eh. So ngayon, yung mga basher, sila yung mga miserable ang buhay. Sa mas madalas na pagkakataon, bata. Kung hindi man teenager, kadalasan less than 25 years old, gagawa ng fake account, tapos mambabash, tapos galit na galit. Akala mo inapi. Pero hindi mo naman nakilala tong mga tao na to kahit kailan. Just because they are emotional enough. Kasi miserable yung personal na buhay nila, wala kayong laman ng kokote. Ano nangyayari? Puro emosyon ang lumalabas sa bunganga. Yan ngayon ang market ko, patalinuhin yung mga yan. Kaya nagre-reply ako sa kanila. Yun ang dahilan, ba't mas nagre-reply pa ako sa basher kaysa sa mga followers? Yung mga So, kulang followers, sa pansin kabisado niya na mga nila. yan eh. No? Mga kulang sa pansin niya mga yan. Kulang talaga. And I am not saying it to malign them. I am saying it as a form of pity na ina-acknowledge ko na talagang kulang ka talaga sa pansin galing sa magulang mo. At miserable ang buhay mo. At baka hindi ka gusto ng magulang mo. At baka itinakwil ka ng kung sino man o patay na ang magulang mo. Hindi mo ngayon alam kung saan ka pupunta. And you're just trying to spread hate. Misery loves company. Hindi siya bati ng nanay yan. Usual. Shut up. Alam mo, as funny as it may sound, diretso as funny as it may sound, may mga tao talagang hindi talaga sila trip na magulang nila. Nakakatawa yun, totoo. Nakakatawa, totoo. Until ikaw mismo yung nasa ganong sitwasyon. Katulad ko, binenta ako ng nanay ko eh.
Yun ang kwento ko. Ang nanay ko, nagbarko, tapos ang tatay ko, nakilala niya sa barko. Tapos pagbaba niya, buntis siya. Tapos yung mga panahon na yun, hindi tanggap ng lipunan yung disgrasyada. Ang ginawa ng nanay ko, binenta ako ngayon sa matandang may pera. Okay naman, nakabuti para sa akin. Pero I don't feel loved by my mother. Hindi ko naramdaman kahit kailan na mahal ako ng nanay ko. And that fucks my brain up. Yun ang dahilan kung bakit siraulo ako ngayon. Yun yung dahilan. Yun din yung dahilan kung bakit nagbabagong buhay ako kasi makikita kami ng nanay ko sa kabilang buhay. Gusto kong nasa maayos na kalagayan ako. Kung nasa maayos man siyang kalagayan o hindi, I just wish her best. O ano man yung nasa kabilang buhay niya, sana maayos yung kalagayan niya dun. Pero yung kabilang buhay, excited na akong makita dun yung mga taong patay na minsang panahong nadumaan sa buhay ko. Marami kaming pagkikwentuhan. Hindi yan para sumbatan pa ang nanay ko kung kahit na sinong nakapanakit sa akin in the past. Pero yun yung konsepto na excited akong ikwento sa kanila kung ano yung mga naging adventures at magpapasalamat ako sa kanila sa mga nagawa nila para sa akin. Nung nagsisimula ako social media, gusto ko as much as possible mga 5 oras gano'n straight. No. TikTok. Kasi ang Facebook masyadong mahaba TikTok. 3 hours, 2 hours. Live niya. 3 to 5 hours. Yung gano'n lang. Nagtatanong, tapos sumasagot lang ako. Ang daming Nag-enjoy naman ako. Nag-enjoy ako sa ganun kasi pakiramdam ko kahit paano may pakinabang naman yung walang kwentang buhay ko. Ang boring ng buhay ko Pero pakiramdam ko, ang dami mong natatouch no? Kasi the more you talk talaga, the more na nare-realize ang tao. Real talk nga. Real talk. Diba? Totoo Walang nagsasabi rin sa kanila Walang nag-real talk sa mga taong to na ganito ang buhay. At na hindi kaya magsabi niyan. Wala kaya magsabi. Dahil ilan lang may lakas ng loob. Kapag retired ka na, yun nga yung dahilan kung bakit Project 1M Ang konsepto ng Project 1M, hindi yan Project 1 million. Yun yung kinalilito ng marami kasi dun ko sinimulan yun Ngayon, yung konsepto ng Project 1M, it's supposed to be Project 1 man. Ang sistema, makakatulong ako sa mga tao isa-isa. Isa-isa. Kaya tinan mo, pansinin mo, kapag nakipag-usap ako sa social media, ang approach ko, akala mo ikaw lang yung kausap ko. Ang isa sa mga dahilan kasi, ang gusto ko talagang matouch, kada tao isa-isa. Pag napakinggan mo ako, akala mo ikaw yung kausap ko. One man at a time. Yun yung dahilan kung ba't, as eloquent as I may seem, speaking in English, hindi ako masyado nag-English. Ang bottom line sa akin, yung pattern. Yung ginagawa na pattern yan, lilitaw uli yan. Ang gusto ko, tapos na kagad yung pattern na yan. Right. Gusto Para ko wala na matapos maulit. Para pattern hindi na yan. maulit. Para hindi na maulit, itapon natin yung pattern na yan. Kasi pangit yung pattern na batang arugante. Pangit yung pattern na yan. Diretsahan, pangit yan. Ang wakas ng kapalaluan, kahihiyan. Yes. Laging ang dulo ng pagyayabang, pagkapahiya. Hindi mo gugustuhin na sobrang daming bastos ng mga bata ang lumitaw sa lipunan dahil sa isang pirasong ulo na lumitaw dyan, tapos baka na tinitignan ng mga iba pang mga kabataan na akala mo panalo. Hindi, talo yan. Talunan yung yan, mukha lang mayaman. Mukha lang. Bakit? Madaling dayain yung itsura ng kayamanan. Pero hindi mo alam kung gaano kayaman ang Roman Empire. Hindi mo alam kung gaano kayaman ang Egyptian Empire, ang Chinese Empire, at lahat ng mga imperyo sa mundo, hindi mo alam kung gaano kayaman yung mga imperyo na yan. Wala sa kalingkingan yan, yung ng batang gino-glorify nyo. Right. 100%. Yun, I hear you. Gusto kong puntahan kanina. Ako bilang ordinaryong consumer ng social media, makikita ko yung mga ganyang klaseng mga paano ko maiiwasan? Paano ko, paano hindi ako maapektuhan? Anong isasabihan sa mga audience natin? Diretso, pag alam mo hindi practical, wag. Ang dulo ng kayabangan, pagkapahiya. Diba? Pag alam mo hindi practical, wag. Yung iba nalilito Dahil lang nagdadrive ng fancy sports car, dahil lang mansion, travel, kahit sino kayang gumawa niyan. Kahit sino kayang pekein yan. Diretsahan lang. Kahit sino kayang pekein yan. Pekein natin Pekein natin. Sobrang yaman ni Chichester, kunyari. Gusto nyo pakita peke? Peke. Ito yung sheets. Magkano to? 3 million. 1M. 1M. 1.5. 1.5. 230,000. 230,000. 230 pesos sa Shopee. Peke. Peke. Woo! Shish!
na dapat pala konti lang para madaling bilangin. Kasi pag ganito, mahirap bilangin. Ganyan yung mga ng peke. Papakita sa'yo. Bundle ng pera. Yun lang pala yung meron sila. Tangin, wala na pala laman yung bangko. Hanggang doon lang pala yung naipit. Tapos nagbibilang pa yun sa gitna ng kalsada. Habang binibidyoan siya ng tropa niya. Wala na mas pepeke pa ron. Puta, sinong tanga yung gumagawa na nagbibilang ka ng pera sa gitna ng kalsada, sa harap ng maraming tao na busy street, habang binibidyoan ka ng tropa mo? Pero madami natutuwa. Mas pepeke pa ba doon? Walang gumagawa nun sa tunay na buhay. Yun nga, Chi, no? Ang dami na Paano ka hindi mauuto sa ganon? Tignan mo yung reality. Walang gumagawa niya sa tunay na buhay. Yung iba ang bobo eh. Hindi mo alam na wala kang malay sa tunay na buhay na wala kang nakikita sa EDSA habang naglalakad ka doon dahil wala kang pambayad sa taxi, tapos ibinaba ka ng bus mo sa isang lugar na wala sa hulog, tapos lalakarin mo ngayon kasi yung bus na tamang babaan malayo doon sa building, wala kang nakikitang nagbibilang ng pera sa gitna ng EDSA na naggagaganon habang tinututukan ng tropa niya ng camera. naman, di ba? Pag alam mo nang hindi practical at walang gumagawa niya sa tunay na buhay, alam mo na pagluloko ng kapwa yan. Diyan ka kayo nabibilib sa mga ulul na yan. Tangina, yung iba ka wala ng practicality. Samahan mo naman ng konting common sense naman. Diba? O Jen, samahan nyo naman ng konting common sense naman. Tabaan nyo naman ng konting utak nyo. Hindi nakakita ka lang ng pera nung nagniningning na kagad ang mata mo. Na ganun-ganun pa rito yung bundle ng pera. Oo. Ganyan mo rito yung bundle ng pera. Tanga, sa tunay na buhay, walang gumagawa niyan. Lahat ng gumagawa niyan sa tunay na buhay, nanakawan ka ng tropa mo. Kawalang practicality ang kahit sino kayang gumawa niyan sa harap ng camera. Right. Pero sa tunay na buhay, walang gumagawa ng ganyan. Yes. Reality. Diba? Palagay mo ba yung mga Sobel at saka mga Ayala, yung bundle at crate nila na pera, ginaganong-ganon nila sa tenga? Wala nagpapakita ng pera dyan. Ang iyan. Nandiyan ang ano. Ang dami nila. Kahit sa Amerika, ang dami. Kumakatok ang BIR. Sa akin diretso, maiiwasan mo yung mga yan pag nagsama ka ng practicality sa sistema. Nakakita ka ba ng tropa mo na may pera na gumaganyan? Kung wala ka nakita, alam mo na para sa social media lang yan. For show lang yan. Hindi yan yung tunay na buhay. Kasi yan nga yung mga peking mga p***ang yan yung iniidolo ninyo. Grabe naman. Pipili ka na lang ng idolo, peke pa. Grabe naman. Doon ka sa reality. Wala, gusto mo mabuhay na parang kala mo movie yung buhay mo? Sige, welcome ka. Siguro dahil boring yung buhay mo. Right. Here's a bad news. Yung tunay na buhay, boring talaga. And you have to stick to that boring part para magkaroon ka ng konting peace. Right. Yung konting, kahit ano, travel. Kahit paano, kotse. Diba? Makisabay. Oo. Yeah. Magandang bahay. Magandang jowa. Mind blown. Mind blown. Pero ito nga, pare. Last message mo sa mga nagko-consume ng social media content ngayon. Ano yung pwede mong ibigay sa kanila or advice mo sa kanila? Para, alam mo yon, moving forward, hindi sila mabilis ma-impluwensyahan ng mga bagay na hindi naman karapat-dapat silang ma-impluwensyahan. Pilipinas, sama mo ng common sense. Yung common sense isa sa mga pinakamalalaking bagay na dahop sa lipunan ngayon eh. Dahil sa dami ng mga bagay na naglilitaw sa social media, isama mo pa yung dami ng ideology, hindi lang yung mga bagay na napapanood mo, kundi yung mga bagay na naririnig mo. Minsan hindi mo na napapansin, hindi mo na sinasamahan ng common sense eh. Minsan hindi mo na napapansin, hindi na practical. Minsan di mo napapansin, nakakadisgrasya na sa buhay mo. Yung konsepto na huwag ka nang mag-aral, dumiskarte ka na lang. Anong diskarte ang gagawin mo kapag hindi ka aral? Kahit na ano namang industriya ang pasukin mo, kailangan mong pag-aralan yan. Hindi na importante kung formal o informal ang schooling mo eh. Sama mo ng konting utak naman. Kung ang paraan pala para yumaman, dapat bobo ka, sana lahat na nakatira sa squatters area, mayaman na. Kung yun pala ang formula na dapat drop out ka, sana lahat na nakatira sa mga pangmahihirap na lugar at sa ilalim ng tulay, sana milyonaryo na sila lahat. Sama mo naman ng konting common sense, Pilipinas. Huwag masyadong tangahan, huwag masyadong bobohan. Makinig ka sa mga taong totoong matatalino. Makinig ka sa mga taong totoong legit na may tinapos. Bakit? Yung educational system, nandyan yan para turuan ka na maging matalino, maging matatag, malayo ang mararating at siguradong makakarating ka sa kung saan mo man gusto. Kung gusto mo maging piloto, magiging piloto ka talaga. Kung gusto mo maging abogado, magiging abogado ka talaga. Kung gusto mo maging doktor, magiging doktor ka talaga. And money
is a byproduct of what you have inside here. And your afterlife will depend on what you have inside here. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa